Hello po sa ating lahat. Napanood ko itong balita kanina. Okay, ilang araw na rin yata ito, but then kanina lang natin na napanood. Okay, na sinasabi ni Amy o Senator Amy Marcos at ni DP Sara na magbibigay na daw ng kahihiyan ang pagpasok ng mga ICC investigator sa Pilipinas. Okay, so ang sinasabi ay magiging kahiya-hiya ang Pilipinas sa buong mundo, hindi lang sa atin, kundi sa buong mundo. Ngayon, ang opinion naman natin ay contradict sa kanila. Okay? Uh, anyway nga, uh, lahat naman tayo ay may karapatan mag-speak up ng ating opinion o kaya niloloob. So, respetado yung kanilang opinion, ano? Respetado natin. Yun ang kanilang opinion. So, walang problema. Ngunit ang sinasabi natin ay hindi tayo naniniwala doon. Okay? Sana irirespeto din yung opinion natin. Lalong-lalo na ng mga DDS at saka itong mga kampo ni Amy Marcos. Kasi para bang nag-aaway-away na rin ang mga Marcos. Bagamat ito ay mga conspiracy theory lang, ano? Okay. Ngayon, ito yung rason ko kung bakit disagree ako doon sa sinasabi ng dalawa. Okay. Uh, ayon sa napagkasunduan ng mga bansa na membro ng ICC, okay? Bagamat ang Pilipinas ay kumala sa nasabing organization noong panahon ni Duterte kasi ang rason naman kung bakit kumalas ang Pilipinas ay mayroon ng complaint about human right violation sa Pilipinas. Kaya siguro para hindi makapasok yung mga ang ICC, hindi maimbestiga yung mga nangyayaring human right violation. So kumalas ang Pilipinas. Bagamat sa alam natin kahit na kumalas siya, ang Pilipinas ay still subject for investigation. Bakit? Kasi yung mga ibang kaso naman na iniimbestiga ay nangyari noong panahon na ang Pilipinas ay membro pa ng ICC. So legally, we are still bound to under the jurisdiction of the ICC kasi yun na nga ang investigation ay noong membro pa tayo ng uh, kaya yon para sa akin okay lang yan kasi yun na nga being a member of that organization we are bound to follow the rules ng organization na yan. Sabi nga sa rules nila, kung may bansa na nagko-commit ng human right violation, ang organization ay may karapatan na imbestiga ito. Pagkatapos, halimbawa, ang may na-pinpoint silang person concern, usually yan yung leader, then ito ay pwede nilang ibilanggo o kaya bibigyan na halimbawa hindi pa na prove then magbigay sila ng warrant of arrest kung may pagkakataon then aarestuhin itong
leader na ito. Tulad ni Putin, si Putin ay mayroon siyang warrant of arrest. Kaya ayon sa balita, hindi siya pumupunta sa mga bansa na talagang hindi malapit na kaalyado ng Russia kasi anytime baka siya ay hulihin at saka i-put on trial. Then if proven guilty, then ibibilanggo. Okay? Very powerful person. But then, yun ang yan ang sinasabi ng rules and regulation ng organization na yan. Okay? Kaya going back, yan na nga, dapat hindi tayo sundin natin ang sinasabi ng rules ng ICC. Kung dapat isurrender si ex-President Duterte for his involvement sa yung drug war sa Pilipinas, then the government should do that. Kasi dito ipapakita na ang Pilipinas ay law-abiding nation. Okay? Kasi kung ang may law-abiding person, then nation din, ano? Like ganito, halimbawa, ang isang tao ay criminal dahil marami siyang binabiolate na rules. Ganon din pala sa nation. May mga nation din na halimbawa, masabi natin na criminal. Why? Kasi hindi nila sinusunod yung batas. Okay. Ngayon, kung ganyan na, parang binabaliwala yung batas ng IICC, in fact, ang Pilipinas ay malalagay sa alanganin. Kasi hindi natin sinusunod yung batas. Kaya mas nakapagbibigay ng kahihiyaan yung pagpigil natin sa mga ICC para gawin ang kanyang trabaho kaysa yung makikooperate tayo. So, ang ibig sabihin, baliktad yung pananaw ko doon sa sinasabi ni Senator Amy at saka Vice President Sara. Anyway, very simple naman yan. Bakit galit na galit ang dalawang babaeng ito sa pagpasok ng ICC? Very simple. Ang pinaka-subject person for investigation ay si ex-President Duterte. Kasi siyempre being the president, pagkatapos during his time, naganap yung drug war kung saan, ayon sa ulat, more than 30,000 Filipinos ang namatay. So siya ang subject for investigation. Beside itong ex-President Duterte, subject for investigation din itong si Sara. Why? Kasi during that time na she was the mayor of Davao City, marami din ng human right violation. Kaya siyempre sila yung punteriya, talagang talagang against sila. Okay? Ngayon, bakit ito namang nakisawsaw itong si Senator Amy na against din? Kasi kaalyado siya ng kaalyado siya ng mga Duterte. Okay? So, natatandaan ko, nung una, ang laging sagot dyan para hindi makapasok ang mga ICC investigator ay yung sinasabing
sovereignty, binabiolate yung sovereignty ng Pilipinas. Pero hindi umepekto. Kasi nga, member of organization ngayon, bihira ko nang naririnig yun na reason sa mga kumukontra sa pagpasok ng mga ICC. Ang naririnig lang natin, oy, kahihiyan, nagpapakita ng mga korte natin ay hindi gumagana, at tayo ay na parang ina-under ng mga foreigners. For me, hindi na 'yan. Ah, para maging believe yung mga ibang nation sa mundo pagkatapos tulungan tayo in the form of investment, in the form of financial, technical, at saka military, at saka iba pang assistance sa Pilipinas. Dapat sundin natin ang mga sinasabi ng mga international law. Okay? Kung alimbawa, diyan sa West Philippines, sabihin ng mga powerful countries, ay, hindi namin kayo tutulungan dahil yung ICC, hindi rin kayo tumutulong, ganun. So, malaki tayo sa alanganin. In fact, ang mga ibang bansa ay talagang buo yung loob nila na tumutulong sa atin sa West Philippines sa tingin ko, ano? So, in birang kabayaran din, kung ano yung mga sinasabi ng mga ibang batas, sundin natin. Huwag tayong maging rogue state. Tulad noon ng, ano yon yung Libya, Iran, at saka iba pang mga bansa na linked with the terrorist group. Okay? So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.